Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan. Sino po yung masayang-masaya na naririto ngayong gabi? Amen. Praise the Lord. Alam nyo, napakasarap po na magkasama-sama, magkatipon-tipon sa pangalan ng ating Panginoon. Tama po ba? Ito yung gusto kong ma-experience po talaga na yung hindi naman sa ipinaglalaban mo yung Panginoon, kung hindi ginagawa mo yung nararapat lang talaga para sa Kanya. Amen? And alam ko po, naniniwala ko na sa gabing ito, ang bawat isa sa atin ay pagpapalain po ng ating Panginoon. Sino po naniniwala? Amen. Praise the Lord. At ngayon po tayo po ay nasa unang week ng ating pong Faith Night. Ayan. Ano po yung ating topic last month? Oy, parang hindi. Pag sinabi natin confirm, dapat confirm. Ayan, ganyan po. At ngayong buwan ng July, alam ko na ang bawat isa po sa atin ay patuloy na pagpapalain ng ating Panginoon sa bagong series po natin this month. Mamaya na po natin malalaman kung ano yon, pero ihanda natin ang ating puso, ang ating isipan, ang ating katawan upang purihin ang ating Panginoon. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo. Sige po, palakpakan po natin ng napakalakas ang ating Panginoon. Hallelujah! Natin mga sarili. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito, Lord God. Natipon-tipon mo kami, Panginoon, sa faith night na ito, Lord. Ito ay paalala lang, Panginoon, na ikaw ay tapat sa amin, Lord God. Ito ay aming dadalhin sa aming buhay, Lord. Dahil kailanman, Panginoon, na hindi mo kami pinabayaan, Lord God. Ikaw ang kumikilos sa bawat isa sa amin, Panginoon. At panatiliin mo ito, Lord God. Kahit sa mga kami pumunta, Panginoon, ang bawat isa sa church na ito, Panginoon, ay tataglahin ang katapatan mo, Lord God. Ang iyong Espiritu ang kikilos sa aming buhay, Lord. Maging sa aming pamilya, Panginoon. Lalo na, Lord God, sa mga pamilya namin, Panginoon, na wala pa sa church, Lord. Ikaw po magbigay ng lakas ng loob sa kanila, Lord God. Na pati sila, Panginoon, ay makita yung kabutihan mo, Lord. Panginoon, ang iyong revival, Lord God, ang bigay mo sa kanila, Lord. Panginoon, pinapanalangin po namin, Panginoon, ang lahat na naririto at yung mga paparating pa lang, Panginoon. Ikaw ang magbigay ng kaligtasan, Lord God. Ikaw po ang magbibigay, Panginoon, ng liwanag sa kanilang daanan, Lord God, papunta rito. Maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito, Lord God, sa pagkilos mo sa aming buhay, sa iyong katapatan, sa iyong Espiritu, Lord, na kumikilos sa aming buhay, Lord God, maging sa aming pamilya, Panginoon. Tunay na napakabuti mo, Panginoon. Lahat ito ay samot dalangin namin sa iyo, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen and amen. Hallelujah! Hallelujah! Come on, church! You sing! Hallelujah! Amen! The Lord is so good. Andito po tayo ngayong gabi. And wala po tayo isang dahilan, ang ating purpose lang ay para purihin at itaas ang pangalan ng Panginoon. We believe that Jesus is in this place. Amen? His presence is in this place. Kaya nga po yung kalaban earlier, di ba? Tinetest na agad tayo may technical problem. Pero kita natin yung kapangyarihan ng Panginoon. Hindi talaga nanaig yung kaaway. So, kaya nga po, it's a reason to celebrate. Amen po? So tonight, we will lift up the Lord's name in this place. Hallelujah! Desert giant thirsty, your love is the answer, full of mercy. Give us a rise to see the hurting, bring us back to life. Revive our hearts on fire. Holy Spirit, rain down, change us from the inside. Singing, oh, leading.
The world is a desert, dry and thirsty. Your love is the answer, full of mercy. Give us your eyes and see the hurting. Bring us back to life. Come on, church. Hearts on fire. Holy Spirit, rain down, change from the inside. Sing, oh, 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 revival. Shine your light. Shine your light. Bring healing, Lord. Healing to the body. We pray for chains. Let your glory fill the sky, Lord. The world is a desert, dry and thirsty. Your love is the answer. Amen. Give us your eyes to see the hurting. Bring us back to life. Come on, church. Hearts on fire. Holy Spirit, rain down, change us from the inside. Singing, oh, 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 revival and some fire. Holy Spirit, rain down, change us from the inside. Singing, oh, oh, revival, hearts on fire. Holy Spirit, rain down. Singing, oh, 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 revival, heads up higher. Holy Spirit, rain down, change us from the inside. Singing, oh, 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 we need revival. Yes, Lord, we need your revival. Fill this place, oh God, fill this place. Send revival in this place. Send revival in our hearts. Send revival in our families. Hallelujah. Send revival. Send revival, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Send revival fire. Send revival fire. Yes, church, with one voice. Amen. Open your mouth, church. Open your mouth. Open your mouth. Yes. Let's ask the Lord to send revival in this place. In this place. Send revival fire. Send revival fire. Fill this place. Fill this place. Send revival fire. Yes, Lord. Fill this place. Fill this place. Revival. Hearts on fire. Holy Spirit, rain down, change us from the inside. Sing, oh, 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 revival. Hearts on fire. Holy Spirit, rain down, change us from the inside. Sing, oh, 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 revival. Revival. Hearts on fire. Holy Spirit, rain down, change us from the inside. Sing, oh, 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 revival. Hearts on fire. Holy Spirit, rain down, change us from the inside. Sing, oh, 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 we need revival. Yes, Lord. Hallelujah. At ngayon pangalang Panginoon, we receive
revival from you. Hallelujah! 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 Kung meron man po nagiging hindrance sa amin, Panginoon, patawarin niyo po kami, Panginoon. Patawarin niyo po kami. Patawarin mo kami, O Diyos. We pray, Lord, na kayo po ay patuloy na kumilos sa aming buhay so that your glory will be seen in our lives, Panginoon. Oh Lord. We worship you. We worship you. We worship, Lord. When the music fades, all is stripped away, and I simply call, knowing just to bring something that's a word that will bless your heart. I bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the waves of pain. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made, but it's all about you. It's all about you, Jesus. King of endless worth, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song. For a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the waves of pain. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made, and it's all about you. It's all about you, Jesus. Minsan pa po, King of endless world, He deserves our honor and praise. King of endless world, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath.
Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. And it's all about you. It's all about you. Isa pa po. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. When it's all about you. It's all about you, Jesus. Yeah, Jesus, 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 Jesus. It's all about you, Jesus. It's all about you. Hallelujah, hallelujah. Yes, yes, church. It's all about Jesus. It's all about Jesus. It's all about Jesus. It's Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. For those who are online, welcome po. And for those who are here, kindly open your Bible in the book of Psalm 51:10. Awit 51:10. Kung meron po kayo sa inyong mga cell phones. Awit 51:10. Let me read it for you. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. That is found on Psalm 51:10. Awit 51:10. Ito hong pagkakasulat ho ni Haring David dito ay sa point po talaga na hindi niya naging priority ang pagsunod sa Panginoon Diyos. Ibig po sabihin kahit hari na yon na marang ina-idolize natin sa ating panahon, si Haring David, siya ho ay isang taong katulad rin natin na minsan ay nadudupilas, nakakalimot, inuuna yung gusto niya, meron siya ibang prioridad. Kaya kailangan din niyang ma-revive. Kaya gusto niyang sabihin, Lord, renew a right spirit. Gusto ko mabago itong aking kalagayan, yung aking nararamdaman. Marami yung kwento sa Biblia ng mga revivals na tinatawag, church revivals. Kaya ho, ang theme po natin for the month ay Revival Fire. Ayan, ulitin natin. Revival Fire. Okay? Pastora, ang fire kasi di ba pang impyerno? Oo, di ba? Pero masasaksihan natin kung bakit naging fire yan. At ang ganda lang nung sitwasyon na makita natin ang mga simbahan noon, yung mga kwento noon sa Biblia ay nagkaroon ng revival. At nawa, maano rin natin yon, i-seek din natin yon, ma-yearn natin yon para ma-restore yung ating passion para sa Panginoon Diyos. And to be honest with you, hindi, lalo na mga pastor, hindi yan laging okay. Di ba? May mga panahon talaga na parang, oops, we're just good, do the church, pero kulang talaga po kami sa passion. Meron pong nangyayari inside of us na kailangan hong i-deal si Lord. Kaya lahat-lahat ho tayo, we desire that. Each revival theme po natin for the whole month of July is so exciting. Huwag kayong makamiss para makita niyo ho talaga how God, how God does it, no? Para sa kanya mga anak.
At nawa, hindi lang ito maging emotional experience na parang, okay, naiyak ako, tumaya ako. Hindi po gano'n, hindi emotional experience, kundi talagang may real changes na mangyayari from the inside. Yun po yung kinanta natin kanina. So, we'll be challenged today by our speaker para ma-reflect ho natin yung kwento na ating maririnig at tingnan natin kung paano tayo makaka-relate sa kanyang buhay. And tayo din ay humingi ng pagpapatawad. Nag-sorry tayo kay Lord kanina and renew our commitment to God. Okay po, let's welcome our speaker for today, our sharer of the word, Ate Auro Nombre. Kinabahan yung mic, kaya nagtago. Okay? Yung mic pa kinabahan. Welcome po sa ating Faith Night. Unang araw ng July. Unang Wednesday din ng July. Okay. Kung hindi nyo po naitatanong, sige, pampagpag ano lang to. July is my birth month. Yan. Kaya tuwang-tuwa po ako. Totoo. Nung bigla akong sabihan ni Brother Arnold na ako pala ang mag-share. Bagamat kulang po ng oras, pero tuwang-tuwa po ang aking puso. Totoo po yun. Na nanginginig na hindi ko malaman. Pero sabi nga nila, konti man tayo ngayon, nakakalungkot, pero konti, marami, parehas lang din po. At sa mga nanonood, sana po sa mga susunod na panahon, kasama namin kayo dito sa sanctuary. Yes? Mas masarap pong ma-feel yung presensya po ng Panginoon pagsama-sama po tayo dito. Okay po? So nasabi na nga po ang ating series ng buwan ng July ay Revival Fire. Di ba? Apoy ng spiritual na pagkabuhay muli. O panunumbalik sa ating Diyos. Pag-aaralan din po natin ang iba't ibang pagkakataon sa Biblia kung saan nagkaroon ng revival o pagbabago para sa individual, para sa malawakang grupo ng tao o maging ang isang bansa. At sana desire din po natin yon na magkaroon tayo ng revival dahil dumarating sa oras ang tao, kahit tayo po ay Kristiyano, dumarating po yung oras na paandap-andap yung ating pananampalataya. Hindi po ba? Siyempre, pag umaandap na, lalo na yung sarili natin, o kaya pag darating na sa pamilya, o para sa ating church, yung ating church nakakaranas din po ng paandap-andap na pananampalataya. At lalo na po, pagka buong bayan na. Di po ba? At ngayong gabi po, sisimulan po natin ang ating series sa topic na Restoring Through Worship. Did I pronounce it right? Restoring Through Worship. Am I Bisaya or what? Restoring. Yeah, restoring through worship. Restoring, pag sinabing restoring, pagbabalik ng tunay na dalisay ng tamang pagsamba. Hindi ito patungkol sa pag-awit po, hindi rin po ito patungkol sa pagpunta natin sa church, kundi ang pagbabalik ng ating puso sa Diyos at pamumuhay para sa kanyang kawalhatian. Okay? Sige po. What if may isang national leader na mag-uutos na ang lahat ng mali, lahat ng pangit na sistema po, hindi tao ha? Lahat ng korupsyon na umiiral, lahat ng mga palpak, lahat ng hindi umuubra, at lahat ng hindi nakalulugod sa Diyos ay ipatatanggal, ipapasara, ipapasira, ipapatigil. Tapos, lahat susunod at magkakaroon ng pagbabago. Di po ba parang ang saya? Ganon din po ba ang nararamdaman nyo kung mangyayari po yung ganong bagay? Di po ba, no? Minsan,
magkakaroon na ng pagbabago, lalo na po sa panahon natin ngayon. Sana magkaroon po tayo ng ganyang leader. Kasi narinig naman po natin, nakikita natin kung ano yun ang sistemang umiiral na po sa ating bansa. Ano po? Sana po dumating yung leader na yon. Napakaganda po ng ating pag-aaralan ngayong gabi. Ito po ay pumatungkol dun sa lumang tipan. Sa panahon po ng bansang Juda, siguro narinig nyo na siya, na nagkaroon ng ganyang klase na leader na binago o nagkaroon ng pagbabago. Ito po ay sa katauhan ni Haring Hezekiah. Narinig niyo na po ba siya? Mababasa natin po yung buong buhay niya sa 2 Chronicles 29. Medyo may kahabaan po yung kwento, pero kapag binasa po natin, worth it. Kaya sa gabi pong ito, bibigyan lang po natin ng pansin tungkol dun sa kwento niya, yung reforma na nagbunsod ng malawakang revival para po sa bansa ng Juda at sa mga individual na mamamayan ng Juda. Kapag inisip natin, sige, dumating siya, nagbigay siya ng pagbabago, ano kaya yung naging estado ng bansang Juda bago pa siya ang maging hari? Nako, kapag binasa niyo po yon, matindi po. Kumbaga, napaka-pangit o hindi maganda yung panahon bago siya. Yung sinundan niyang hari na si Ahaz, sabi nga ni Kuya, pagandahin mo naman, Ahaz. Kasi kanina, totoo, binabasa ko, Ahaz. Sabi ko naman, Ahaz, mali, parang hindi magandang pakinggan po. Pero sa totoo po, si Ahaz o Ahaz ay ama po ni Haring Hezekiah. Yung panahon po ni Haring Ahaz, siya na po ata ang tatawagin natin pinaka-wicked na hari ng Juda. Bakit po? Biruin nyo, ng panahon na yon, inoffer niya po yung kanyang anak, naging burnt sacrifice. O, sino dito yung pwedeng isasakripisyo yung anak para sunugin, para lang dun sa ibang Diyos-Diyosan. Ano pa po? Nagtalaga ng lugar na sambahan kung saan nandun sa mga burol o kaya sa mga ilalim na mga puno na hindi naman yun ikinalulugod ng ating Diyos. Ano pa po ang ginawa ni Ahaz? Inadapt niya po ang altar ng pagans gods of Damascus and replaced the temple altar. Ibig sabihin, siguro nainggit siya doon sa itsura nung altar ng Damascus. Ginaya naman din niya. Inilagay niya doon sa kanilang kanilang altar. Ibig sabihin yung para sa Diyos, inalis niya, pinalitan para sa mga Diyos-Diyosan. O ganun, isa po yun sa kapangit-pangit na ugali po, naging ugali po nitong ating Haring Ahaz. Ano pa ba ang masasabi natin sa kanya? He closed desecrated the temple doors. Isinara at nilapastangan pa niya ang pintuan ng templo noong mga panahon na yun. Ano pa? Dismantled temple furnishing. Ibig sabihin, sinira niya yung mga kagamitan ng templo. At ang pinakamabigat, he cut off regular offerings. So, di ba? Napakabait talaga nito, no? At isa pa, imbis na humingi siya ng tulong sa Diyos, kung ano man ang kinalalagyan nila, sa Assyria siya nang hingi ng tulong. Kaya, kalaunan po, napasailalim po siya sa kapangyarihan ng Assyria. Sa totoong buhay sa tao, nangyayari din po yun. Kapag kunwari, nakahingi ka ng tulong, yung tulong doon sa isang tao, parang anong nangyari, parang pinanginoon mo na yung nakatulong sa'yo. Imbis na, di ba, magpasalamat ka kasi may ginamit ang Diyos na tao. Pero ang nangyayari po, parang si Ahaz nga, yun, hanggang sa napasailalim po siya sa kapangyarihan ng Assyria.
Ang pinakahuli po na hindi ka nais-nais, yung nagpakalat po siya ng mga idolatrous altars sa bawat sulok po ng Jerusalem. Mababasa po natin yon sa Chronicles 28:24 to 25. Nang dahil kay Haring Ahas na to, nagkawindang-windang na po ang relasyon ng Juda sa Diyos. Nawala na rin po yung tunay nilang pagsamba. They forgot how to truly worship God by that time. They lost their passion for God. Sa kabuuan ng pamumuno ni Ahas, na-desensitize ang bansa sa tunay na pagsamba. Anong ibig sabihin nun? Naging manhid. Nawala na ng pagpapahalaga. O nawala na yung tunay na pagsamba ng mga tao. Hindi na nila nakikita yung na mali na pala sila sa kanilang ginagawa. Ang dating mahalaga ay naging parang wala na lang kwenta. Parang naging wala na lang kwenta, wala na lang, ordinaryo na lang po yung mga pagsambang yon. Subalit napakabuti po ng Diyos. Di ba? Binigay niya pa po yung kanyang isang anak na si Hezekiah through Ahaz. Doon po ako parang naniwala na kung ano ang puno, siyang bunga. Dito po sa pagkakataong ito, pwedeng may exception to the rules di po ba? Kung gaano napakasama, napaka-wicked po ni Ahaz, pero itong anak niya, siyang bumawi po. May 3 points lang po para sa pag-aaral natin. Una, buksang muli ang pinto ng pagsamba. Sabi sa 2 Chronicles 29:3, in the first month of the first year of his reign, he opened the doors of temples of the Lord and repaired them. See? Ang ganda po ng ginawa ni Hezekiah. First thing first, in his first month of his office, binuksan niyang muli ang templo. Inayos ang sinira ng kanyang ama. Bakit sasabihin binuksan? Ibig sabihin, sarado po kasi. Imagine, sarado ang templo noong mga panahon na yon. Ang templo na nagsisilbing simbolo at sentro ng presensya ng kapangyarihan ng Diyos. Ito'y nasa kalagitnaan dapat ng tao ay sarado of limits sa mga nagnanais nito. But praise God, for what Hezekiah did, he opens the door and repaired them, symbolically repairing the connection between God and the people. At doon nagsimula po ang revival ng bansang Juda. Nang nalaman nila na may access na silang muli sa Diyos. Di po ba? Ang galing. Pero sa New Covenant po, ang access na restored permanently. At alam na po natin yun kung sino po yung tinatawag na yon, di po ba? Si Christ. Namatay siya sa cross. At ang kamatayan po ni Jesus, paulit-ulit ay tinuturo dito sa pulpito, siya ang nagbibigay sa atin ng pagkakataon na lumapit para sa Diyos. Di ba? Para sa presensya ng banal na Diyos. At makaranas po tayo ng revival para sa atin. Si Jesus ang nagbukas ng pinto. Revivals begin when we choose to enter the door. Kung nais nating magkaroon ng revival sa ating buhay, buksan natin ang pinto ng pagsamba sa Diyos. Hindi sapat yung alam lang natin ang tama at mali. Naririnig natin ang tungkol, hindi rin sapat na narinig lang natin ang tungkol kay Jesus. Kailangan natin buksan ang pinto, papasukin ang presensya sa kawalhatian ng Diyos. Bukod dito, may mga bagay na sira, mali, hindi kaaya-aya. Ayusin natin to with intentionally. Kagaya ng ginawa ni Hezekiah sa templo, na binastos, dinumihan ng kanyang ama, ay nilinis niya, hindi lang physically, kundi spiritually. Alam niyo po, sa panahon ko sa ngayon, na nag-aaral at patuloy na nag-aaral, nung una ang nais ko lang, magkaroon ako ng kaalaman. Kasi mahirap na harap tatayo nang wala kang alam. Mali pala yung perception ko po na yun, na gusto ko lang magkaroon ng kaalaman. Ang dapat po, mabuhay po sa puso ko yung apoy na kailangan ko si Kristo, kailangan ko ang Diyos sa araw-araw ng aking buhay. May pinagdadaanan man akong walang nakakaalam, pero
Thank God. Kasi pinipilit kong i-push ang sarili ko. Pinipilit ko po talaga ang sarili ko. Nandyan yung time na dumarating na parang ayaw ko nang magbasa ng Bible. Kasi feeling ko tama na yung nakuha ko sa pag-aaral ko. Parang gusto ko na huminto sa klase. Kasi okay naman, nabasa ko na yung Bible. Ginawan ko pa nga ng yung asawa ko. Pero sa lumang tipan pa lang po ako tapos ginawan ko pa siya ng buod. Kasi gusto ko siya rin magkaroon ng apoy para sa Diyos. Pero napakabuti po ng Diyos kasi marami siyang ginagamit na tao sa akin para magpaliwanag at magsalita. Hindi man nila alam kung ano yung pinagdadaanan ko. Pero katulad nga po ng sinabi ko sa empowerment night, naramdaman ko po yung confirmation na sinasabi ng Diyos para sa akin. Parang sinabi lang po dun sa Chronicles na, listen to me, Levites. Consecrate yourselves now and consecrate the temple of the Lord, the God of your ancestor. Remove all defilement from the sanctuary. Di po ba? Ganon. Alam nyo, pagka po alam na natin na ang Diyos ay umiiral na sa atin, dumating man po yung pagkakataon na parang marami na kasi akong tanong. Oo, marami na po akong tanong. Kasi may mga tao nang malapit sa akin na parang hindi ko na rin kayang ipaliwanag bakit nangyari yung ganun. Tayo din kung nais natin ang revival sa ating sarili. Simulan po natin sa paglilinis ng ating bakuran. Pag-aayos sa mga nasasakupan. Buksan natin muli ang pinto ng pagsamba. Pagsamba. Tuwang-tuwa na nga lang ako pag darating na ng Sunday eh. Parang chine-check ko na lang ang sarili ko. Ay, nakasimba ako. Pero hindi po pala. Habang nagbabasa po ako ng Bible, kahit na pilit, pilit pa rin niya pong pinapaunawa sa akin. Hindi lang dahil perfect ka sa attendance. Hindi lang dahil midweek nandun ka rin. Hindi po. Kaya ang second point po, ang sabi, balikan ang tunay na pagsamba. Sa ilalim po na pamumuno ni Haring Ahas, na-introduce sila sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Hanggang hindi na nila na-practice yung dating Passover o yung pag-aalaala nila kung paano sila niligtas ni Lord mula sa pagkaalipin sa Egypt. Sabi sa Chronicles 33, they had not been able to celebrate it at the regular time because not enough priests had consecrated themselves and the people had not assembled in Jerusalem. Nakakalungkot po ano? Kaya nais i-restore ng Haring Hezekiah ang Passover. Nagpadala siya ng sulat sa lahat ng kanyang mga nasasakupan, maging ang mga taga-Israel, na nanumbalik silang muli sa pagsamba sa tunay na Diyos. May mga natutuwa, siyempre, subalit may mga nagtatawa lang din sa kanya. Nakukuha siyang kutyain ng kanyang intensyon. Sa ating paghahangad na magkaroon ng revival sa ating spiritual life, may mga taong hindi magiging supportive sa atin. Pagtatawanan o kukutyain ng ating intensyon. Pero ang mahalaga, tuloy pa rin tayo sa ating desisyon. Mahirap man at may kumukontra sa atin, go! If we want revival, we need to go back through worship. Totoo po yun. Yun lang po ang tunay, ang tanging ginagawa ko, ang tanging ginagawa ko, pilit pa rin po akong nananalangin kasi hinahanap ko yung apoy na bago ko ilagay dito. Bago ako matungtong sa kung anong meron akong ministry, sa kung ano ang papel ko sa simbahan, nawala po yun eh. Nawala. Hindi ko alam kung bakit. Hinahanap ko po talaga yung apoy, hindi ko alam kung bakit. Kaya hinahangad ko po talaga na magkaroon ng revival ako. Kaya yung ating empowerment, malaking tulong po yun sa akin. Hindi ko po alam kung sa iba, naging malaking tulong. Sa akin po, naging malaking tulong talaga. Marami akong question na sinagot.
lalo na po sa spiritual life ko. Pero sabi nga, ang mahalaga po, tuloy po tayo sa desisyon. Kahit may kumukontra, sa totoo lang, wala nga pong kumukontra sa akin eh. Sarili ko na yung kumukontra. Yung asawa ko, yung anak ko, supportive. Sige lang. Pero dahil sa mga ilang bagay na pangyayari, parang nadala po yung pananampalataya ko eh. Now, if we want revival, we need to go back through worship. Balikan natin ang pananalangin. Balikan natin ang pagbabasa ng Biblia. Balikan natin ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Para mas mapalapit po tayo. Balikan natin yung mga bagay na nakita natin noon, ulit-ulit. Dahil alam natin, nag-aandap-andap yung buhay spiritual natin. O kung ako lang po yun, na nag-aandap-andap ang aking spiritual na buhay, nais ko pong mag-alab uli. Yun ang panalangin ko. Sabi ko, Lord, balik mo po ko yung dating pag-aalab, yung dating alam niyo po yun, kunwari may programa yung prayer warrior, hindi po ako problemang gawin agad yung programa. Ganun, nagagawa ko po. Ito lately, parang pilit lang po akong gumawa talaga ng programa. Pero thank you, Lord, kasi pag naman po, nagkaroon nga tayo ng Prayer Mountain. Nakita ko naman kahit paano yung pagkilos ng Diyos. Yung last natin na huddle, nakita ko pa rin yung pagkilos ng Diyos. Kaya, let's go back through worship. Maaari nakalimutan mo na kung paano o hindi mo alam kung paano ka uli magsisimula. May mga tao pong handang tumulong sa inyo, di po ba? Sakaling nakakaramdam din kayo ng katulong na nararamdaman ko, lapit lang po tayo sa ating mga pastor. Lapit lang po tayo sa ating mga kaibigan na handang makinig. Huwag na i-chismis kung ano man yung sinabi. Basta handang makinig. Bilang isang Kristiyano, kailangan handa lang tayong makinig. Kasi baka nga po may mga pinagdadaanan na hindi natin alam. Ang mahalaga, magsimula kahit paunti-unti hanggang masanay muli. Hanggang umalab muli. At i-honor ng Diyos ang intention mo, gaya na nangyari kay Judah. Actually, that's what was great joy in Jerusalem. For since the days of Solomon, son of David, king of Israel, there and had been nothing like in Jerusalem, the priest and the Levites stood to bless the people. And God heard them. For their prayers reached heavens, his holy dwelling place. 2 Chronicles 30, 26-27. Kasarap pong basahing muli. Na dumating din yung oras na kailangan nilang ma-revive. Ang pangatlong point, baklasin ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. When all this had ended, the Israelites who were there went out the towns of Judah, smashed and sacred stone and cut down the Asherah poles. They destroyed the high place and the altars throughout Judah, Benjamin and Ephraim and Manasseh. After they had destroyed all of them, the Israelites returned to their own towns and to their own property. Pinatunayan ng Judah na tunay ang kanilang pagsunod at panunumbalik sa tunay na pagsama ng sirain at baklasin ang Diyos-Diyosan na minsan nilang pinasok sa buhay nila. Matatandaan na sa bawat sulok ng bayan ng Jerusalem, nilagyan po ng altar ni Haring Ahaz, di ba? Hindi lang ang templo ang kailangang malinis, maging bawat tahanan po. Hindi maaring sa church lang tayo maayos. Sumusunod at sumasamba sa Diyos. Dapat makita rin po ito sa ating tahanan. Paano natin maaaya yung ating mga kapamilya kung hindi makikita po sa atin ang tunay na pagsamba sa ating Panginoon? O paano makikita ng mga katrabaho mo na may tunay na Diyos na nabubuhay sa iyo?
at sa lahat ng bahagi ng ating buhay. Ibig sabihin po, hindi lang po dahil huwag tayo maging plastic na iisipin lang natin araw-araw, ay madalas tayo sa simbahan, present tayo every Sunday, every midweek present din tayo. Pero pagdating naman sa loob ng bahay, wala naman pong nakakakita sa totoong buhay. Diyos lang po ang nakakakita. Maaring sabihin ng mga kapatid, ay, kainam naman niya, kaayos niya. Pero deep inside, check po natin ang ating, ang ating sarili. Di po. Pansinin na naging kalahok sa Passover, sa celebration na ginawa ni Judah. Ay hindi basta-basta nag-celebrate sila noong panahon na yon na ma-encounter na nila uli si Lord. Dahil sa encounter nilang ito, natutunan nilang muli ang tunay na pagsamba. Sila na mismo ang sumira sa mga Diyos-Diyosan sa paligid nila. Na-realize nila na hindi tamang sumamba sa tamang Diyos kung napapaligiran ka pa rin ng Diyos-Diyosan. Ibig sabihin, tama nga, sumasamba tayo kay Lord, pero andun pa rin yung mga Diyos-Diyosan natin. So, alam din, sana ma-realize din natin yun. Ano nga ba yung mga Diyos-Diyosan na ito? Na higit sa rebulto o yung mga ginawa lang na niluluhuran ng tao. Maaring ito yung mga bagay na binibigyan pa natin ng higit na pansin kaysa po pagsamba sa Diyos. Ano-ano po ito? Pwede po ito yung pera. Diba? Hangad tayo ng hangad ng pera. Kahit magkautang-utang, basta magkapera. Yung trabaho po, habang nagkakaroon ng promotion, sige lang. Doon na po tayo nakatutok sa trabaho habang may promotion na, habang nakukuha na natin yung rurok ng tagumpay. Nakakalimutan po natin ang Diyos. Relasyon. Relasyon na kahit alam naman nating mali, sige pa rin po tayo. Di po ba? Ano pa? Kapangyarihan. Ayaw mo na matanggal yung kapangyarihan kasi kaya mong pasunurin ang lahat sa pamamagitan ng kapangyarihan. Naluluhod sa'yo lahat dahil makapangyarihan ka. Ano pa ba? Mga material na bagay. Na, sa totoo lang, nasisira naman. Yung mga bagay na yon, dumarating po yung oras na hindi natin namamalayan na ipagpapalit na po natin ang Diyos. Nakakalimutan na po natin ang Diyos. Yung mga bagay po na yun na nagiging Diyos-Diyosan natin, hindi lang po yung bagay na rebulto ang tinatawag dito. Mga bagay na nananahan sa atin. Di po ba? At binibigyan natin lagi ng katuwiran pag nandun na sa atin yun eh. Binibigyan pa rin natin siya ng justification kasi iniisip natin bigay yun ng Diyos. Di po ba? Maging ang talino na meron tayo, isip natin, ang galing natin, hindi na natin naisip na galing yun lang sa Lord. Na siya yung nagbigay. Di po ba? Natutuwa nga ako sa ating kapatid na si di ba? Bukas na bukas ka. Talagang tamang ipagpasalamat lang natin sa Diyos. Kita mo, nakita mo na isang click lang. Pwedeng mawala. Isang click lang. Pwedeng meron ka ngayon. Isang click lang. Pwedeng wala na rin, di ba? Na ipararamdam sa atin ng Diyos yun pero hindi natin nakikita kung ano yung halaga natin habang tayo lunod na lunod sa ganung klase na meron tayo. Tama po? Hindi po ba? Ang revival na nangyari sa panahon po ni Hezekiah ay nakita sa naging action ng mga tao. Paano? Na sila mismo, winasak nila yung kanilang mga Diyos-Diyosan na meron sila noong mga panahon na yon. Kasi alam nila na wala nang puwang yon sa tunay na pagsamba. Salamat sa Diyos, nagkaroon sila ng pagkakataong ma-revive. Diba? Tayo din, yun na lang po yung ating ipanalangin. Wala na pong iba, kundi yung lalo tayong mapalapit sa Diyos. Huwag na nating pairalin anumang emosyon na meron tayo. Kasi minsan yung emosyon, niloloko lang tayo, nadadaya tayo ng emosyon. Pag sinabi na, ay dapat ganito, dapat ganon. Huwag po, hayaan nating ang Diyos na po ang kikilos sa atin. Diyos na po ang bahala. Iko-confirm niya po sa atin yon
sasabihin niya po na ito yung tama, ito yung mali. Ganun po, so sa aking pagtatapos po, may 3 aral po mula sa pamumunuhan ni Hezekias na natutunan natin kung nais nating maranasan ng revival sa ating personal na buhay, sa ating simbahan, syempre, dahil yan na nagbibigay sa atin ng kaliwanagan at nagdadagdag ng kaalaman sa ating bansa. Kailangan nating buksan muli ang pinto ng pagsamba. Balikan ang tunay na pagsamba. Baklasin ang pagsama sa mga Diyos-Diyosan na mga nabanggit ko nga, hindi yung Diyos-Diyosan na rebulto po yun. Naway makita natin ang revival na ito sa mga darating na panahon. Ang kailangan lang natin po, manalangin. Tulad ni Hezekiah, magkaroon tayo ng tapang na alisin natin ang mga Diyos-Diyosan. Ibalik ang Diyos sa sentro ng ating buhay. Restoring through worship, balik sa Diyos, balik sa Kanyang presensya, balik sa Kanyang kalooban. Maraming salamat po sa bawat isa. Ang ganda lang pong gawin ngayong gabi, bago po tayo mag-pray, ay atin pong handa po ba tayong ibigay or wasakin yun pong mga Diyos-Diyosan na sinasabi po kanina. Maaring ito po ay, sabi po kanina, relasyon, maling relasyon, pera, trabaho. Handa po ba natin itong wasakin ngayong gabi para po ma-restore yung atin pong pagsamba sa ating Panginoon. Na magkaroon po tayo ng revival. Kasi sabi nga po, mag-start yan po sa atin mismo, sa atin pong buhay. Kaya po sa oras na ito, paanyaya po na lumapit po tayo sa ating Panginoon. Tayo patuloy na search po natin ang ating puso, ang ating pong buong buhay sa ating Panginoon. At hayaan, nakausapin po natin ang ating Panginoon sa gabing ito. Kausapin po natin siya. Naririto po siya sa ating kalagitnaan. At kung meron po mang mga bagay na nagiging hadlang, dahilan para hindi natin makamtan yung revival sa gabing ito, present si Lord, napakinggan ang lahat ng ito. Sige po, tayo lumapit sa Kanya. Makipag-ugnayan tayo sa Kanya sa oras na ito. Hallelujah! 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 Sige po, anumang gumugulo sa isipan ninyo sa oras na ito, ituon natin sa ating Panginoon. Cry out to God. Cry out to God. Siya lang yung makapagbibigay ng revival sa bawat isa sa atin sa gabing ito. Hallelujah. 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 Sige po, lumapit tayo sa ating Panginoon. Lumapit tayo sa ating Panginoon. Oh, we praise you, Lord. 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 Lord, we need your grace and mercy. We need to pray like never before. We need the power of your Holy Spirit. Restore this dying land. Spirit, touch your church. Stir the hearts of men. Revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Lord, we humbly come before you. We don't deserve. serve of you what we have.
but we yearn to see your glory. Restore this dying land. Spirit, touch your church. Spirit, touch your church. Stir the hearts of men. Revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your... Tayo pong lahat ay tumayo. Let us sing this song. Spirit, touch your church. Hallelujah. Spirit, touch your church. Stir the hearts of men. Revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Spirit, touch your church. Yes, Lord. Stir the hearts of men. Revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Let your rain fall upon me. Let your rain, oh Lord, let your rain fall upon me. Oh, let us worship the Lord. Let us worship the Lord. Oh, yes, oh God. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah, Lord Jesus, Jesus, Jesus. It's all about you, 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 Jesus. Revive us, Lord. Hallelujah. Thank you, Holy Revive us, Spirit. Lord. Thank you, Holy Revive us, Spirit. Thank you, Lord. Holy Spirit. Oh, yes, Thank you, Holy Spirit. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Yes, Holy Lord. Spirit. Patuloy Hallelujah, tayong lumapit Jesus. sa ating Hallelujah. Panginoon sa gabing ito. Oh, thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Yes, oh Purihin ka, O God. Diyos. Purihin ka, O Yes, Diyos. Lord. Hallelujah. Thank you, Hallelujah. Jesus. Thank you. Hallelujah, hallelujah. It's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. Yo, hallelujah. Ano man Diyos Diyosan na meron kami sa aming mga puso, Panginoon. Ano man Diyos Diyosan po, Panginoon, sa aming puso, sa aming isip po. In the name of Jesus, oh, we reject them all in Jesus' name, oh God. Hallelujah. We destroy them in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Glory to Hallelujah, Jesus. hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Lord, nakikita po ninyo ang inyong mga anak sa gabing ito. Lord, yung aming puso, patuloy naming tinutulog sa inyo sa gabing ito. Hayaan na sa pusong ito, Panginoon, maranasan namin ang inyong revival, Lord. Lord, pagningasin niyo muli ang apoy, O God. Ang apoy, Panginoon. Ang apoy sa amin pong mga puso. Lord, at patuloy naming maranasan kayo sa amin pong buhay. Sa gabing ito, naniniwala kami na sa amin pong pananalangin gagawin, O Diyos. Patuloy, Lord, na ibubuhos ninyo, Panginoon, ang lahat ng kasagutan, Panginoon. Lord, patuloy naming mararanasan yung revival sa bawat panalangin ito na kayo ang Diyos na tumutugon sa amin pong mga panalangin, O Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Salamat. Salamat sa inyong mga salita na ito'y magagamit namin, Panginoon, sa gabing ito. At hindi kami aalis, Lord, sa lugar na ito na hindi namin, Panginoon, taglay yung revival na nagmumula po sa inyo. Sa pangalan po ng inyong anak na si Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa inyo.
Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Palakpakan po natin na malakas ang ating Panginoon. Yes, O Lord. God is good and He does good. Sa ating pong pagpatuloy, tayo na po ay pupunta na sa ating pananalangin. Ang una po natin gagawin, personal prayer po. Sa inyong upuan lang po, time po tayong maglaan ng panalangin. Kung ano yung kailangan nating alisin sa ating sarili upang maibalik po ang tunay na pagsamba sa ating buhay. Kausapin po natin ang Diyos ng time team. Hayaan ang Diyos ang muling maging sentro ng ating puso. Manalangin po ang bawat isa na magkaroon po tayo ng mas malalim na pag-ibig at pananampalataya sa ating Panginoon. Ano po? At after na nagpe-pray po kayo ng inyong sarili, i-close po ng prayer po yon ng ating mahal na pastora na maipag-pray po tayong lahat. Sige po, simulan po natin. Mga 3 minutes lang po. Nakakatulong sa akin, Panginoon. Receive po. Hallelujah. Thank you. Hindi maging program. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Nagpapakumbaba po kami, Panginoon. Wala naman kami pwede ipagmalaki sa harap mo. Alam niyo naman lahat, wala naman kami pwede itago. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung nagiging Diyos-Diyosan din namin na aming ministry. Kapag na-affirm kami, kapag natutuwa yung mga tao sa ginagawa namin, parang nagiging proud na rin po kami at nagiging Diyos-Diyosan na po namin yung paglilingkod sa inyo. Patawad po, Panginoon. Patawad, Panginoon, kung sa pagsamba, namimili pa kami ng kanta. At hindi kami makasamba kapag hindi namin alam yung kanta. Lord, patawarin mo kami sa ganitong mga bagay. Ng sentimentalism, Lord, na hindi naman yun na hinahanap mo kung alam namin yung kanta o hindi. Kundi yung puso ho namin, Panginoon, na punong-puno ng pagsamba sa inyo. Patawad, Panginoon, kung masyado kami naging iambala na hindi talaga ka namin inuuna sa lahat ng bagay kasi ang Sabbath command mo ay parang isang pwede na rin palagpasin na
Hindi namin naiisip na concern ka sa Sabbath rest. Sa Sabbath day na kung saan ma-enjoy namin yung pagsamba sa iyo, pinag-uusapan namin tungkol sa iyo, Panginoon Diyos. Nangyayari po, busy kami lagi, Lord. Pasensya na ho kayo, Panginoon Diyos. Sobrang busy. Reveal to us more, Panginoon, of these things so that we can ask forgiveness for them. At salamat po sa sanctification. Salamat ho kasi sa grasya mo, Panginoon Diyos, kami makaka-overcome at binabalik mo kami lagi sa amazing grace mo po, Panginoon. That's why we are able to worship you, God. Kasi ikaw pa rin ang Diyos na nakatanaw sa amin at gusto mong maayos ang aming puso, maayos na ang aming pagsunod sa inyo po, Panginoon. And help us, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. For raining down on us, Lord, every day. Pagising sa umaga, bago matulog. Thank you, Holy Spirit, for raining down on us. And I pray na lahat ho kami ay maka-impluwensya sa ibang mga tiga-Jeklam na kung paano ho magkaroon ng panibagong buhay. Revival, Lord. Bago ulit. Hindi umaasa sa mga panis na grasya mo, kundi sa laging sariwa na kahabagan mo po, Panginoon. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Salamat po sa pagtuturo niyo sa amin ngayong gabi. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Amen. Sunod po, ipapanalangin po natin ang ating simbahan. Pangungunahan po tayo ng ating kapatid na si Virgie Lique. Mananalangin po para sa pagkakaisa, pagmamahalan, pagtutulungan ng bawat miyembro mula sa mga pastor, sa mga leader, sa lahat ng member. At alalahanin din po natin yung mga kapatiran na hindi na natin nakikita ngayon sa ating simbahan. Nawala yung apoy nila. At nawala rin ang kanilang koneksyon. Nawa, hindi nawala ang apoy nila at ang kanilang koneksyon. Lalahanin po natin sila. Sige po, manalangin tayo. Panginoon, dinudulog po namin sa inyo ang Jeklam, yung MFGC, Panginoon. Hindi po ito lingid sa inyong kaalaman o God. Dinudulog namin ito. Anuman pagkabahabahagi po ng body ni Christ, Lord, alisin niyo po ito, Panginoon. Nanawa, Panginoon, i-circumcise niyo po ang bawat puso namin, Lord God. Idinudulog namin ito sa nagpapalinis kami sa inyo, Lord. Minsan may pagkabahagi. Ngunit, Lord, hinihiling po namin na bigyan niyo po kami ng puso, Panginoon, na kagaya ng puso ninyo, Panginoong Hesus. Na kayang mahalin, Lord, maging ang hindi kaibig-ibig. Sinabi niyo po, mahalin namin ang aming kapwa, mahalin namin ang aming mga kaaway. Ngunit sila, Panginoon, ay mga kapatid namin sa pananampalataya. Dakilang Diyos, kayo po ang mag-aayos ng anumang relasyon na hindi pagkakaunawaan. Ang inyong kapayapaan, Lord, ang manguna sa bawat isa sa amin, mula sa aming mga pastors, Lord God, sa mga leaders, Lord God, sa lahat po, Panginoon, ng aming department, Lord, mula sa aming children's ministry, Panginoon, sa aming Salt and Light, sa aming senior youth, Panginoon, sa aming WLT, Lord, sa aming young couple, sa aming UFM, UFW, Lord God. Kayo po, Lord, ang siyang manguna. Hindi lamang po kami tagapakinig ng inyong mga salita. We are not a hearers only, but a doers sa inyong mga salita na kami, Lord, ginagampanan namin ang obligasyon namin bilang anak ninyo, oh God. Maraming salamat, Lord, na hindi nyo hahayaan na ma-destroy, Lord, ang inyong mga anak. Ma-destroy, Lord, na mawala ng gana. Kundi, Lord, revive us, Lord, na kayo po, Panginoong Hesus, ang siyang manguna. Kayo ang aming Diyos na sinasamba. Walang iba, Lord. Lahat ng bagay ay sa inyo. Ngunit, Lord, ang mahalaga, ang lahat ng ito ay mawawala. Ngunit ang inyong mga salita ang mananatili. Kaya dapat namin kayong unahin, O God. Maraming salamat, Lord, sa gabing ito
na sa inyong mga salita, Lord. Nakita nyo, Lord, ang aming uhaw at gutom namin, Lord, sa pakikinig ng inyong salita. Maraming salamat, Lord, na naway marami pang pagkakataon na kami ay magsasama-sama ng mga ganito, Panginoon. Upang, Lord, kayong maparangalan. Kayo lagi ang aming pararangalan sa aming kalagitnaan. Tinataas din po namin, Lord, yung mga kapatiran namin na nanlalamig, Panginoon. Ibabalik nyo po ulit sila dito sa church, Panginoon, dahil nakareceive sila ng inyong salita. Ang inyong salita ay buhay, Panginoon, at mabisa. Lord, maraming salamat. Ilagay nyo po sa puso nila yung uhaw, Panginoon, at gutom nila sa inyong mga salita at sa inyong presensya, Lord. Upang, Panginoon, tuwing Sunday, hindi lamang po kami, Lord, mapupuno po kami, sama-sama kaming mag-worship sa inyo, Lord God. Ito ang nais ninyo sa inyong mga anak. Panginoon, maraming salamat, Lord, na ibabalik niyo po sila muli, Panginoon, sa kanilang first love. Panginoon, kayo yon, Panginoon. Kayo ang kanilang unang inibig, Lord. Na nung tinanggap nila kayo, Lord, sabi nila, susunod sila sa inyo, Panginoon. Susunod sila, Panginoon. Kaya, Lord, ibabalik niyo po sila, Panginoon. Ngayon pa lamang po, Lord, mangungusap na kayo, Panginoon, sa kanila. Alam niyo po ang mga pangangailangan nila. Alam niyo po ang pangalan nila, Panginoon. You know them by name, Lord. Ibabalik niyo po sila dito, Lord. Bigyan niyo sila lagi ng uhaw, Panginoon, upang ikaw ay sambahin, upang ikaw ay parangalan sa buhay nila, Panginoon. Maraming salamat, O God, sa inyo po namin. Binabalik ang papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, sister. Love you. Ang susunod po, ipapanalangin po natin ang ating mga pamilya, ang ating mga mahal sa buhay. Lalo na ipanalangin natin ang kaligtasan, proteksyon, at paglapit ng bawat miyembro ng pamilya sa ating Panginoon. Tinatawagan ko po si Sister Annie na siyang manguna po sa atin. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Lord, lumalapit kami sa iyong trono, Panginoon. Nakikita mo ang aming mga pangangailangan, Lord, na dapat namin ipanalangin, O Lord. Lord, ang pamilya, ang bawat pamilya, Lord, lalo na yung mga hindi pa nakakakilala sa iyo, Panginoon. Dalangin ko, O God, na gumawa ka ng paraan, make a way, O Lord, na itong mga pamilyang ito ay makakilala sa iyo, Panginoon. Sapagkat sinabi mo sa iyong salita, Lord, na mahal mo ang sangkatauhan, O Lord. Gusto mong maligtas silang lahat, O Lord, kaya mo ibinigay ang iyong kaisa-isang anak na si Jesucristo upang kung sino man ang manampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Lord, dalangin namin na lahat ng mga pamilya, lalo na yung mga wala pa sa Panginoon, Lord, make a way, Panginoon, na sila ay makakilala sa iyo at nawa bukas ang kanilang mga puso, Panginoon, na tanggapin at kilalanin ka bilang sarili nilang tagpagligtas, O God. At nawa, Panginoon, nawa hindi sila magsawa, O Lord, na ikaw ang Diyos na kanilang kikilalanin at sasambahin sapagkat ikaw lamang ang may makapangyarihan na makapagbigay ng kaligtasan sa lahat ng taong gustong lumapit sa iyo, Panginoon. Ganon din, O Lord, sa bawat pamilya na may pananampalataya na, lalo na dito sa aming church, Lord, bigyan mo kami uli ng init sa aming pananampalataya. At nawa, hindi kami magkukulang na ikaw ang aming laging sasambahin at pasasalamatan sa aming buhay, O Lord God. At nawa ang lahat ng mga pamilya, O Lord, ay sama-sama na magpuri at magpasalamat sa iyong kabutihan, Panginoon. At nawa ang bawat pamilya ay iyong iingatan, Lord. I-bless mo ang kanilang mga pamilya, lahat ng kanilang members ng kanilang family, O Lord, ay iyong pagpapalain sapagkat ikaw ay mabuting Diyos, O God. Salamat po, Lord, sa pagtugon mo sa aming panalangin. In Jesus' name I pray. Amen. Sige po.
Advance happy birthday po, Sister Annie. At susunod po, ipapanalangin naman po natin ang ating mga kapatirang may sakit at may karamdaman. Tinatawagan ko po ang aking isang mentor, si Sister Joy, Anita Servillon. Hallelujah. It's all about Jesus. It's all about Jesus. Gusto ko lang pong basahin ang verse sa Jeremiah 30:17 that says, "But I will restore you to health and heal your wounds, declares the Lord." I will restore you to health and heal your wounds, declares the living God. Hallelujah! Kung tayo ay nahospital, sino ang ating pinapasalamatan? Diba ang doktor? Thank you, Doc. Thank you, Doktora. Pero ang totoong nagbigay ng karunungan sa mga doktor ay ating Diyos na mga Diyos. Kaya dapat natin siyang bigyan ng pasalamat ngayong gabi. So hindi ko na kayo patatayuin. For us to do is give thanks. Because confirm na ang Diyos ay nagpagaling na. Confirm na ang Diyos ay magpapagaling pa. Glory! Glory! Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Jesus! Ngayon pa lang, O Diyos, nagpapasalamat na kami dahil Ikaw lamang ang Diyos na hindi nagbabago. Ikaw lamang ang Diyos na may kapangyarihang magpagaling sa bawat sakit ng inyong mga anak, O Diyos. Thank you, Jesus! Thank you, Jesus! Nakikita mo, O Diyos, ang bawat himay-may ng aming kaloob-looban ngayong gabi. Sa iyo kami bumabalik dahil Ikaw ang creator ng katawang ito, O Diyos. Kaya maraming salamat. Kitang-kita mo, O Diyos, ang kaloob-looban namin. Ang bawat cells, Panginoon. Ang bawat system ng mga organs nito, Panginoon. Whatever it is na nagbabara dito, Panginoon. Whatever it is that cause sickness, Panginoon. In the name of Jesus, there is healing in your name. It never changes, Panginoon. Dahil promise niyo ito, Panginoon, that you are the God who heals. Kaya maraming salamat. For us to do is to give you praise, to give you thanks, to give you worthy, oh God, because you are so good. Glory, glory, hallelujah. Thank you for the healing, Panginoon. At yung mga wala dito, oh Diyos, nakikita mo rin po sila sa kanilang banig ng karamdaman. In the name of Jesus, aabutin mo sila. It is your promise, Panginoon, na ikaw ang magre-restore ng aming mga katawan, Panginoon. Salamat for healing our wounds, Panginoon. Spiritually, physically, emotionally, O Diyos. Nangihina, O Diyos, pero ikaw ang magpapalakas sa amin. Thank you, Jesus. And we claim victory upon victories because you are the God who heals. You are an awesome God. You are a powerful God. Thank you, Jesus. Kaya karapat dapat ka naming pasalamatan sa inyong katapatan sa bawat isa sa amin, O Diyos. We claim your goodness, O God. We claim healing because you are so good. You are so faithful in your word, Panginoon. And we claim this in Jesus' name. Amen and amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Isa pa po, dadako po tayo para ipanalangin ang ating bansa. Pagbangon at paggising ng spiritual na buhay sa ating bansa. Mula sa mga leader at lalo na sa mga kabataan na siyang pag-asa natin sa mga darating na panahon. Ipanalangin po natin ang spiritual na pagising ng ating bansa. At sasamahan po tayo ng ating mahal na Pastora Glo. Oiko. Praise God. Hindi po lingid sa bawat isa ang nangyayari sa ating bansa. Hindi lingid ang nangyayari, even the calamities na na-experience po natin, the accident na nangyayari sa mga kabataan. Ito po ay nasasaksiyan po natin, napapanood natin at nakikita po natin. For tonight, let us claim po
ang word ng God in 2 Chronicles chapter 7 verse 14. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land. That is the promise of God. And in Psalm 33 verse 12, blessed is the nation whose God is the Lord, the people He chose for His inheritance. As we pray for our country, let us claim this very word that God gave in the Old Testament. Hallelujah, Lord! Hallelujah! Hallelujah, Lord! Oh, hallelujah! Father, we come to you right now in the name of your Son, Jesus. Nothing is hidden from your very eyes, Lord. Everything that is happening in our country, from north to south, from east to west, Lord, nothing is hidden from you. Even, Panginoon, ang aming mga government officials, mula sa pinakamababa hanggang sa top leadership ng aming bansa, nothing is hidden from you, Lord. All is bare right before your eyes. At sa manangyayari, Panginoon, lahat po, dakilang Diyos, ay hindi nalilingis sa inyo. Continue, Father, ang lahat po pa nagawa, Panginoon, na hindi maganda right before your eyes, Lord, ay patuloy nga po pa ni-unfold nyo. Makita, Panginoon, ang katotohanan sa nangyayari. We are not people, we are not your children, O God, na may political colors, but we come to you right now in the name of Jesus. For our beloved country, for the people po, Panginoon, na patuloy na nararanasan yung mga kahirapan, dahil po, Panginoon, sa mga leaders po namin na patuloy na nagiging wicked. Lord, you know them individually, Lord. You know them individually. We cannot name names, but you know them individually, Lord. Right now, oh God, ang dalayan po namin that the Holy Spirit will convict them, Lord. Convict them with the power of the Holy Spirit that no one will escape from your very eye, Lord. Dalayan po namin ang ginagawa pa po ng aming leadership, be it in the Senate, be it in the Congress, Lord. Dalayan po namin that your righteousness will continue to prevail. The righteousness of God in your people, Lord, will prevail in the name of Jesus. Oh God, maging ang aming Pangulo, ang aming pangalawang Pangulo, maybe, Father, our country, pinagtatawa na sa iba't ibang lugar because what is happening? Panginoon, nagsusumamo po kami sa inyo, Lord. Let your righteousness, Lord, ang pumuno sa puso ng aming mga leaders, that they will come to you, Lord, that they will seek wisdom coming from you kung paano po ang aming bansa ay pamamahalaan ng tama according to the standard of your word, not because of their own doing, but because you are the God of our country. Hallelujah, Lord. Kaya, Panginoon, patuloy niyo pong kaawaan, patuloy niyo pong kahabagan ang aming bansa. Yung mga Kristiyano po, Panginoon, na kapwa-Kristiyano nag-aaway-away sa social media, sa pagpanig kung kani-kaninong politician, Lord. We pray, Heavenly Father, as our team, para po magkaroon ng revival. Let your children be filled with a revival of fire in their hearts, na anuman ang gagawin, anuman ang ipopost, Lord, everything boils down to the truth that you are the God of our country. You are the God of every people, of your children po, Panginoon, na hindi kami magkukos para magbigyan pa, Panginoon, ng hate sa bawat isa.
Subalit ang ipopos po namin, Panginoon, ay magbibigay ng kapayapaan, pananalangin, Panginoon, sa aming mga leader, Lord, because that is what you have said in your word. We should pray for those who are in authorities. Kaya, Panginoon, patuloy po kami lumalapit sa inyo ng habag sa aming bansa. Oh, Panginoon, alam po namin na walang makakaligtas sa inyong paningin at sa inyong, Panginoon, pagtutuwid. Walang makakaligtas, Kristiyano man o hindi. May karampatang, Panginoon, na konsekwensya ginagawa. Kaya dalaan po namin all those people po, Panginoon, will come at a point, O God, of reckoning right before your eyes. Right before your eyes, Lord, in the name of Jesus. At dalayan po namin your righteous people who are in the government, Lord. Yung mga righteous people, Panginoon, let their righteousness shine more. At mag-encourage pa po ni ibang mga politicians po, Panginoon, to do the same sa kanilang kinasasakupan po, Panginoon. At dalayan po namin pangalagaan niyo ang buhay nila. Kung sila ay nagiging halimbawa ng kabutihan bilang pinuno po, Panginoon, i-preserve niyo ang buhay nila, o dakilan Diyos. At patuloy nga po na kayo na aming Panginoon ang magbigay ng kagalingan sa aming bansa na kung saan ay nagkakaroon, mayroon po pa nung karamdaman in the form of leadership, Lord. Salamat po, dakilang Diyos, na patuloy nakakatagpuin nyo ang aming bansa. At patuloy kami mga anak nyo ay mananalangin, mag-i-intercede, Lord, that we will see change po, Panginoon, in the lives of our leaders. Sa iyo po ang papuri sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. At sa huli po nating ipapanalangin ang mga activity at programa po ng ating simbahan. Pangungunahan po tayo ng ating kapatid na Donna. Hallelujah. 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 Lord, we thank you, Lord, for this day. Pagkakataon para maipanalangin ang aming mga programs ng church na ito, ang mga activities ng church na ito, Panginoon. Hallelujah. Lord, una-una po, we pray for our church services, Panginoon. Lord, pagpasok pa nga lang po ng pintuan ay maramdaman na po namin, Panginoon, ang iyong presensya, ang iyong pagkilos. Sa aming pag-aawitan, may healing nang nagaganap sa amin, Panginoon, spiritually, emotionally, physically, Lord. May kagalingan na, Panginoon. May restoration, may reconciliation ng body ng church nito, Panginoon. Lord, wala po imposible sa iyo, Panginoon, as long as we have faith and we pray and we ask in your name, wala pong imposible sa iyo, Panginoon. We also pray for our children, Panginoon, yung children's church, Lord, sa kanilang murang edad. We pray, O Father, na ma-open yung kanilang mga puso sa pamagitan ng kanilang mga teachers, Panginoon. Lord, we know, God, gaano man sila kakulit, gaano man sila kalikot. We know, God, na kumikilos ka sa kanilang buhay. And they need to know you, Lord. They need to know you. Sa panahon ngayon, alam po namin kung gaano kailangan nakilala nila kayo, Panginoon. We pray for encounter, kahit sa murang edad lang nila, Panginoon. We pray for encounter. May they experience you, Father. May they experience you. And soon they will rise and share your word as katulad po ng mandate niyo, Panginoon. We pray for our young people sa Salt and Light, Lord. Salamat po sa kanilang buhay. We know, God, na may mga ministry ang iba sa kanila. And we pray for more young people na magpapagamit sa inyo, O Diyos. We pray for discerning spirit kung ano po yung tama at mali. Lalo na sa panahon, sa kanilang age, Lord, there are confusions.
And we pray for enlightenment, Panginoon. Kaya nga po gamitin mo ang programa na ito, Salt and Light and Brukada, para po matuto pa sila sa iyong salita, Panginoon. We also pray for our young people, our young professionals, Panginoon, and the young couples, Lord. Hallelujah. We pray, Lord, for yung ma-discern din nila, Panginoon, yung tamang prioridad, Panginoon. Lahat po ng meron kami, sa iyo po nang galing ito, Panginoon. At wala po kayong magagawa kung hindi dahil sa iyo, O Diyos. Kaya Lord, sa kabila po ng aming kabisihan sa aming buhay, matutunan pa rin po namin na lumapit sa iyo at makaniig ka, Panginoon. Ganon din po sa aming mga UFM and UFW. Salamat po sa kanilang buhay dahil sila po ay nagiging inspirasyon namin dahil nakikita po namin ang pananampalataya nila sa inyo, Panginoon. Kaya nga po, Panginoon, kahit nandyan na po sila sa ganyang age, we pray, Father, na mas marami pa rin po sila na ma-reach out, Panginoon. And patuloy po maging inspiration po sa aming mga younger ones, Panginoon. Lord, sa darating mong VBS, Panginoon, mayroon po mga bata dyan na bisita, na hindi ka pa kilala, Panginoon. We pray, Father, na gamitin mo po ang program na ito, Panginoon, para po makapasok po kayo sa kanilang mga puso at gamitin mo yung mga teachers, Panginoon, na magtuturo sa kanila at ma-enjoy din po ng mga batang ito yung ginawang program para po sa kanila, O Diyos. And Lord, hindi po namin makalimutang itaas sa iyo ang aming mga leaders, ang aming team na nag-create ng mga programs na ito, Panginoon. Salamat po sa kanilang buhay. Hindi po biro ang mag-create ng program na tutulungan po kami na mag-grow spiritually, Panginoon. Salamat po sa kanilang buhay. Huwag niyo po silang kalimutan, Panginoon. Pagpalain niyo po sila. Give them wisdom, more wisdom, Lord, yung wisdom na galing sa inyo, kalakasan, at extend nyo rin po ito sa kanilang families, Panginoon. Maraming salamat po sa kanilang buhay. And ngayon pa lamang po, Panginoon, nire-receive na po namin ang mga kasagutan sa mga panalangin ito. Dahil alam po namin, Diyos, na sa lahat ng programa ng church na ito, ikaw lamang po ang naitataas, Panginoon. Salamat, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Amen and amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sarap po ba manalangin? Amen. Ang sarap makipag-usap sa Diyos. Amen po. Kasi bukod po sa nilalaman na nasasabi natin sa Diyos yung lahat ng ating mga concerns, tinutugon din po ng Panginoon yung lahat ng iyon. Amen? Kaya po sa gabing ito, panghawakan po natin iyon at palakpakan po natin ang ating Panginoon sa mga katugunang iyan sa ating pong mga panalangin. Hallelujah. Sumigaw nga po tayo ng hallelujah! Praise the Lord! Thank you, Jesus! Amen. Hallelujah. Sarap po talaga na magstay po sa presensya ng ating Panginoon. At ngayon po kung kayo po'y pinagpala ng ating Diyos, pwedeng ilan mag-testimony po ngayon. Pasalamat po tayo sa ating Panginoon kung pinagpala po tayo nitong mga nakalipas na araw, linggo, sa mga messages na atin pong napapakinggan, sa mga pagpapala na binibigay po sa atin ng ating Panginoon. Ito po yung oras para po pasalamatan natin ang ating Panginoon. Meron pa po na gusto magpasalamat? Ayan, palakpakan po natin siya. Si Ogo. Ako nga po pala si Wendell San Juan. Maraming salamat sa Panginoon Diyos dahil kundi naman lingid sa inyo, no, namatayan kami ng tiyuhin, kapatid ng mama ko. Malungkot pero masaya dahil unang-una sa kabila ng kamatayan ay may biyayang pinakita ang Panginoon. Ano?
hindi niya hinayaang magkulang yung mga tagastusin. Salamat sa gobyerno ng Marikina, yung cremation nung kanina, natugunan naman yon. Yung pang-araw-araw na pang-pamirienda sa mga bisita. Salamat din sa mga pinsan na nagkakatulong-tulong kahit na may mga differences. Tapos, it's a lot yung sa mga magkakapatid. Siyempre, nakakapagod yun. Mga araw-araw na maglalagak sila ng oras doon para yung i-accommodate yung mga bisita, no? Siyempre, mga ilan na lang, halos lahat sila mag-senior na, senior na. So, yun nga, no? Kanina, natapos na yung cremation. So, salamat sa Lord dahil hindi niya hinayaan na magkaroon ng problema financially. Kasi yun talaga yung, kahit na sa kamatayan, yun yung nagiging problema. So, praise God dahil si Tito, yung panalangin niya na matapos yung sakit na nararamdaman niya, bagamat yun ay sa kamatayan, pero eternally, na kay Lord na siya. Salamat sa Lord. Salamat sa mga tumulong. Salamat sa nag-pray. Salamat sa lahat ng tao na nakaalala. To God be the glory. Ako nga pala si Wendell. Meron pa po. Sige po. Ako nga po pala si Glo. Ayan. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi finally, nagkaroon ko ng pagkakataon. Maraming pagkakataon, pero nung last Wednesday lang po talaga ako nag-undergo ng series of tests. Yung executive check-up na ginawa nung last Wednesday. Yung complete result ay ma-receive ko po tomorrow, July 2. Pero nagpapasalamat po kasi kung naalala niyo po, lagi kong concern yung aking tiyan. Ano po, yung kapag ako ay nakaramdam ng something na or what, ako ay nagsusuka kasabay po nun yung pag-poops. Kaya nung last Wednesday, kasama po yung check-up, ay yung kompletong history ay sinare ko po din sa doktora mula nung last year na naramdaman ko at ako'y na-ER nung last year. So, nag-come up po dun sa diagnosis ng lactose tolerance at yung sa dairy products including milk, as much possible ay iwasan ko na. And then, yung dahil yung amoebiasis ay hindi naman siya nawawala, present lang siya at pagka na ay ma-trigger ay kaya pagka ako ay sumusuka ay merong kasamang pooping po. Kaya ako pagkatapos na talaga nalalambot po ako. First, I thank God for that. Hindi ko pa na-receive yung complete na result, but I thank God kasi yung right diagnosis ay nagawa. Kaya ngayon na po akong, the Lord is teaching me to be disciplined. Huwag lahat ng nakahain ay kainin, ano po, at matutong mag-say ng no kapag hindi pwede. Kahit pa masarap yan, learn to say no. Kaya no na sa sopas, no na sa mga dessert na masasarap, pero I thank God. Favorite ko yan kasi niluluto ko, no? Pero the Lord is teaching me to be disciplined at maging health conscious. Ganun naman ako dati before, nung ako ay na-diagnose ng cancer. Ano ko nga sa mga kinakain. Pero as the years go by, parang sabi ko, Lord, nakaka 25 years na ako, parang pwede na. Yung pagiging sa health, no? Dahil 25 years na, magto 28 years na, parang naging na ako dun sa health ko, sa lahat ng mga kinakain ko, para nawala na ako ng disiplina. I thank God because that, for me, that is the form ng disiplina ng Lord sa akin. Gusto mo pang mabuhay ng fruitful? Hindi lang basta buhay kasi gusto ko ng mabuhay ng fruitful sa Panginoon. Then learn to discipline
yourself and learn to discipline your tongue. Salamat po sa Panginoon doon. Okay, praise God. Para daw po matry ni Ramon mag-testimony. Okay, thank God po kasi kakagaling ko lang ng Ilocos for work. So thank you Lord kasi parang 2 months pa lang po ako sa trabaho pero ang dami ko ng bagong na-experience and ang daming anxiety along kasi medyo bago po ako dun sa role. Pero thank you Lord kasi very evident po yung promise niya sa akin na He will be with me wherever I go. Yun po. Ako po, thank you Lord po sa nitong Saturday po, may ano po, FSY and FY fellowship po. Nag-pickleball po kami. And na-enjoy po namin ng mga youth po and mga FSY. And ano po, parang medyo awkward po kasi siya nung una. Pero eventually po kami, parang fun naman po talaga. And thank you Lord din po sa provision niya po sa family namin. Kasi kahit po wala pa pong work si mami po, alam niyo po yung parang hindi po kami nagkukulang sa food, sa pangbayad ng bill, sa pambaon po. Hindi po kami yung parang nangangapa lagi na alam niyo po yung pag ganun. Kasi nahihirapan po ako pagka ganun. Kasi ako po yung mag-aayos po sa bahay. Pero thank you Lord po sa provision niya po palagi sa amin. And thank you Lord po kasi tapos na yung second year ko po sa college. Hello po. I thank the Lord po kasi pumasok po ako sa first year ko po since yung physics ko nga po is, yung prelim po is bagsak and nabawi ko naman po which is a good thing po pa sa akin po and I thank the Lord din po kasi lahat po ng subjects ko po sa college ay pumasa po and I thank the Lord po sa provisions, guidance niya po sa akin throughout the first year po sa college. And yun po, pati sa family ko po, yung protection niya po sa amin and yung guidance niya po sa amin. And I also thank the Lord din po pala sa pag-serve ko po sa mga Salt and Light and dito din po as a photographer po. Amen. Napakabuti po ng ating Panginoon, ano? At next week po, i-ready po natin muli ang ating pong mga testimonies kasi alam ko po marami pa pong gagawin ng Panginoon sa ating pong mga buhay. And gusto ko rin po magpasalamat sa ating Panginoon kasi nung last Sunday po, yung word niya po talagang sobrang nakakatuwa, na-bless po talaga ako and nare-remind po ako every day dahil po sa salitang ito na yun po, palaging wag aabusuhin yung wag aabusuhin yung grace and maging faithful tayo sa kabila ng nakikita natin yung kasamaan na nakikita po natin sa mundo ay talagang manatili tayong matapat kasi yung grace ni Lord lalo po natin yang ma-experience yung kasaganaan ng kanyang biyaya at habag ay talagang ma-experience natin yun kung tayo po ay talagang matapat na sumusunod po sa ating Panginoon. And thank God kasi may mga devotion na ginagawa sa staff po bago po kami mag-start ng work. Talagang nakakapagbigay po ito ng encouragement sa buong maghapon, nagbibigay ng kagalakan, kalakasan, at yun po, nagiging maayos din po yung relasyon ng bawat isa. Thank God kasi talagang sobrang blessed ako sa buong linggo na to. Amen? So palakpakan po muli natin ang ating Panginoon at ngayon po'y darako po tayo sa offering. Yan. Hiram ka po. Ayan. At habang ibinibigay po natin yung ating mga offering, yan po, kung alam po ninyo yung ating pong YouTube channel po, Marikina Foursquare Gospel Church, i-like po natin yon at saka i-subscribe po natin. Yes. At po ng mga videos doon, Yes. wag lang po i-like, panoorin po natin. Panoorin. Siyempre, para po tayo ay ma-bless. I-share Tapos, natin. ayan, i-share din po natin yung FB account po natin, like po natin, heart. Ayan po, para po makita din po natin yung mga birthday celebrants po for the month. Tapos po, yung mga care circles po natin,
tuloy-tuloy lang po natin kasi alam nyo, napakalaking bagay po itong care circle na ito para po makamusta po natin yung ating pong mga kapatid. Ayan, magpalakasan po tayo sa isa't isa. Ngayon pong Sabado, mag-start na po yung Daily Vacation Bible School. Kaya po kung meron po kayong mga kakilala, dalhin niyo po dito from 8 a.m. to 12 noon. Mag-start na po ng ngayong Saturday hanggang sa last Saturday po ng buwan po ng July. Ayan po. And continue po with our daily reading of God's Word and prayer. Amen? Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon at tinatawagan ko po si Ninong Doy para po sa closing prayer. Let's all stand and then we'll Apo. have picture taking after. Okay, let's pray po. Kayo po tumayin lahat. Salamat po sa iyong kasagutan sa aming mga panalangin. Salamat po, Panginoon. Nawa, Panginoon, alam po namin, if it is a yes, yes, Lord. If it is a no, meron kang reason, Lord. And if it is wait, mag-antay po kami, Lord. For the proper time, your God's timing mo para sa amin. Sa iyo ang papuri at pasasalamat sa aming pong natutunan. At hindi lang po natutunan, hindi po kami just ma-inform, kundi kami ma-transform sa aming po mga natutunan. In the name of Jesus, ingatan mo kami sa aming pag-uwi. Amen. Amen. Meron daw pong service ang mga papuntang Nangka para San Mateo. Thank you, Ate Al. And let's proceed na po sa picture. Mabilis na mabilis lang. Picture.